Sa isang panayam ng SMNI North Central Luzon kay Pampanga Gubernatorial Aspirant, Engineer Danilo Bailon nitong 10 ng Abril, idiniin nito na kung siya ay palaring maluklok sa pagkagobernador sa lalawigan ng Pampanga, nais nitong sugpuin ang mga iligal na sugal na siyang nagiging dahilan sa kahirapan o pag-aaway ng mga Pilipino, partikular na sa mga Kapampangan. Ang sistema kasi ngayon, katulad nga ng weteng, ginawa ng STL. So, mahihirapan natin supuin yan kasi nga legal na, no? Ang sa atin na lang, dapat kung halimbawa ay isang bola lang yan, dapat isang bola lang. Hindi yung umaga, tanghali, gabi, nagiging nakakasanayan ng ating mga kabalen, ano? Imbis na sana yung mga pera na yan ay nagagamit na sa pamilya, ay nagagamit pa sa sugal. Pero yung mga online sabong na talagang illegal, aalisin talaga natin yon, no? Na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Pogo. Yung Pogo, definitely, kailangan umalis dito yan. Kung yan ay illegal, hindi ko talaga papayagan yan sa probinsya ng Kapampangan na makapasok dito yan. At bibigyan natin ng mga instruction ng mga mayors na dapat talaga hindi makapasok yan. Dahil pagka nakapasok yan, mananagot sila sa batas ng probinsya. Meron kasi sugal na libangan lang ng tao eh. Okay lang yon kung hindi naman nakakasira sa kanilang kabuhayan. Pero pagka nakakasira na at marami na yung mga bumabagsak sa paghahanap buhay nila, at tulad yun, nasasala yung kanilang kabuhayan, nabebenta yung kanilang ari-arian, naghihiwalay na mag-asawa at may nagpapakamatay, katulad nung nakaraang talpakan na yan, saka online sabong, hindi ko pa hihintulutan yan. Gagamitin ko ang power ng isang executive para maalis yan. Alang-alang sa ikabubuti at ikauunlad ng aking mga kabalen dito sa Pampanga. Sa hadikain Engineer Danilo Bailon, nasugpuin ang mga ganitong klase ng iligal na sugal sa lalawigan ng Pampanga, nais niya itong palitan ng isang livelihood o mga trabaho na magiging pagkakabalahan ng mga kabalen nating Kapampangan. Ang sinusunod naman kasi natin ang ating Panginoong Hesus eh. Nakita niyo sa salita niya, sabi niya, hindi lamang sa pagbibigay kayo makakatulong, kundi turuan yung mangisda. Ano ba ibig sabihin ng turuan ang mangisda? Ako'y hinubog ng Diyos sa paghahanap buhay at alam ko kung paano unlad ang aking mga kabalen. Yun ang ituturo natin sa kanila. Sa pamamagitan ng anong mga hanap buhay. Alam naman natin ang mga kakayahan ng Kapampangan. May mga nagtitinda dyan. May mga farmers, yung mga mangingisda, at yung mga pag-aayupan. Yung lahat na yan, bibigyan natin ng suporta yan. Suportang pinansyal galing ng Kapitolyo, suporta kahit sarili kong pera. At ang importante dyan, matulungan natin sila na maibahagi yung ating kaalaman. At yan ay magkakaroon kami ng team, nila Among Ed, nila board member, na kung sino man yung gustong magnegosyo, na buhat sa maliit, tuturuan natin yan. Ise-seminar natin yan. At kapag ka sila ay na-seminar at natuto na, doon papasok ang pondo ng Kapitolyo para sila ay pautangin ng walang interes. At kung hindi po pwede sa procedure ng Kapitolyo, ang daming financial institution dyan na maliit ang interes, nandiyan nga ang BDO network, ang liit lang ang interes, ako mismong gobernador ang magagaranta sa kanila para may magamit silang puhunan. At kung talagang wala, sasakripisyo ko yung sarili kong business, pati pera ko. Basta makita ko lang na talagang yung proseso natutuhan na nila. Kasi pagka yung proseso ng paghahanap buhay natutuhan mo na, permis, kikita ka. No? At permis, aasenso sila. Kaya ang pinaka-importante muna dyan, maturuan natin sila sa proseso. At susunod, inandun niyo yung kapital na walang interes. Maraming programa. Programa sa pangingisda, programa sa pagtitinda, programa sa mga farmers. Kasi tulad nung nasabi ko, Vietnam at saka ang Taiwan, isipin mo 300 sako ang inaanay sa hektarya. Magkano kinikita nila compared to peso? 70 to 80,000. Sa atin, ilan ang inaanay sa hektarya? 100. Magkano kinikita? 20,000 to 30,000. Misa wala pa. So bakit di natin i-apply yung technology ng Taiwan, ng Vietnam? Kaya sila nakakapag-export ng bigas dito sa Pilipinas. Ano magiging output? Kikita na magsasaka, magiging triple paanin natin,
baka hindi na mag-export ng bigas ang Pilipinas kung gagayahin din tayo ng ibang probinsya na malalawak. Ang palayan tulad ng Nueva Ecija. Kasi matitriple na ani natin, gagawin nating huwaran ang Pampanga sa pagsasaka. Bukod pa rito, nais din itong tuldukan ang mga naging issue ng patayan sa lugar ng Pampanga. Ang batas ay batas. Ang nagkasala ay dapat managot. Kung susundin mo ang batas ng Pilipinas na nanggaling sa batas ng Diyos, kung ang isang leader ay hindi masusuhulan, sisiguraduhin ko, mapapatupad ang batas. Simple, pagka may pumatay, paimbestigahan mo kagad. At pagka nahuli, makakakuha ka ng mga witnesses, tuturo kung sino mastermind. Ay susuportahan mo sila para nasa ganon managot kung sino man ang mastermind doon sa papatay. Samantala, nagbigay naman ng payo si Engineer Bailon sa mga Kapampangan na botante sa darating na halalan ngayong Mayo 12. Ating mga kabalan may karapatan na ipakita nila yung kanilang mga pagsiservisyo at magandang panunungkulan. Simple lang po masasabi ko, piliin nyo ang isang leader na may takot sa Diyos at sisiguraduhin ko sa inyo ang lahat ng gagawin niya ay makakabuti sa pamayanan ng Pampanga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Mervin Concepcion, SMNI North Central Luzon.